Mic check! Yun, welcome back dito sa aking YouTube channel. At ang gagawin naman natin ngayon ay yung Gubat 14. Ayan na, malapit na yan sa November 23, 2024, Sabado. Pre-sale nila ay 850, walk-in 1-2. Ako gusto ko talaga manood ng Pakusganay 8 tsaka Gubat 14. Kaso parang baka may gagawin ako nung araw na to eh. Tsaka baka mahal na rin yung ticket. Pero gusto ko talaga manood. Gusto ko manood yan. Yun. Siyempre, ano na natin yan. Ang venue ay sa Acacia Hall, 2nd floor, IEC Convention Center, Cebu City. Gates open 3 p.m. Program starts 5 p.m. and 12 midnight. Yan na. Ganyan na ka-disiplina ang flip top. Grabe yan. So, ayun. Bago tayo magsimula, syempre, babati muna tayo sa Fubu. Maraming salamat Fubu, RNR Black Manila, Hypebeat, Real Jokes, Pulo Rap Battle League sa mga naghahanap ng liga. Yan, nasa description yung link. At syempre, anak ng Muntinlupa, shoutout sa inyong lahat. Muntinlupa's Most Wanted, sa mga magpapapromote, magpapalagay ng logo. Message nyo lang ako sa aking mga social media accounts, facebook.com/henyongpogi o kaya search nyo lang Shernan, may verified check, follow nyo na rin ako. Message nyo ako dyan, may sasagot sa inyo. Meron akong admin sa mga social media accounts ko kasi hindi ko na kayang i-handle yung ibang inquiries. Pati sa email ko, may sasagot din dyan. Yun, sila yung makikipag-usap sa inyo para kung paano ipasok ang ayun, magpapapromote. TikTok, Tito Shernan22, Instagram, Super Shernan. Yun, bati na muna tayo. Galing to sa Senior versus Shernan reaction video pa rin. Yun, no? Tito, shoutout ako, taga Bicol po pala ako. Jano Bernal, madaling malaman, mahirap kalimutan. Ha ha ha. Lagi ako nanonood ng battle mo, Tito Shernan, flip top solid, mga battle mo, Tito. At ang reaction video nga pala na ginawa kong sa Shernan versus Senior ay 120,000 na. Thank you. Shoutout Tito Shernan sa Paringit family from Malisike. At sa tito kong si Tito Ricky na nag-birthday ngayong Nobyembre 3, 1,967. Yan, ganda dun. Okay. Next video, Mot versus 6 Street. Wala pa nga eh. Buti otit, di ulo Makati na masakit pa. Good katang bumangon mag-isa. Typo. Ako, napag-aralan ko yan, yung tamang pagbagsak. At goods ako. Okay ako. May natawag? Wait lang. Sino to? Ano pong meron? Anong gagawin? May ginagawa ako. Istorbo kayo. Okay. Nice one. Hindi bias at walang halong issue sa mga banat kahit kalaban sa battle. Battle is battle. Stage is stage. Iba sa labas ng camera. Nice one. Nice idol. Shoutout idol Tito Shernan Edgar Bailon from Abayog, Leyte. Pa-shoutout Tito Shernan, napakasolid ng laban nyo. International history ng rap battle. Top Global 1 Most Viewed MC versus Top 2 Global Most Viewed MC. World history to at napakasolid ng battle ang nagawa nyo Tito. Pang World Grand Finale. Rap battle, yung laban nyo ni Sinyo. Solid na solid talaga. Yasin Magundaw, Basher, at sa misis ko si Nor Hata, Palawan, Kaurangon from Marawi City. Kahit sino naman talaga manalo dyan, idol, ox lang sa akin kasi pareho ko naman kayo idol. Pero naangasan ka talaga ni Sinyo. Pero ox lang yan. Yes. Tito siya ang ganda ng laban nyo ni Sinyo. Number 1 ka pa rin para sa akin. Otits, pa-shoutout from Baguio. Harvey Renor is the name. Nakakamiss yung Baguio Lalo yung good taste. Putan, sarap nun. Eto na. Prediction tayo. Nadnad versus 0MB. Si Nadnad, eto nakabattle na to sa pulo. At naalam ko na rin kung paano siya bumatel. Pero si 0MB, teka, check ko ha. 0MB.
Nakalimutan ko na eh. Pero parang napanood ko na to eh. 0MB. 0MB, 0MB. 0MB, 0MB. 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 Zero. Nakita ko na to, si 0MB. Base sa performance nila, si Nadnad kasi iba na rin yung pagiging technical niya. Ano to eh, ito talaga isa sa makikita mong moto style. Bumanat si Nadnad. 0MB, aggression, may punto. Pero magandang panimula. Pero sa akin, ano ako dito? Nadnad. Sana lang mas mag-focus din si Nadnad dun sa punto. Agresibo rin bumana to si Nadnad. 0MB, ganun din. Napanood ko na bumatil to. Pero ang nakikita ko lang medyo kulang pa kay 0MB yung pag-construct. Layer by layer na angulo. Nadnad may ganun siya eh. Tingin ko dun siya lalamang. Tas punchline. Although si 0MB may punchline din, may punto. Pero sa pag-construct, tingin ko lalamang si Nadnad pagdating sa overall, sa rap battle na laban nila. Nadnad ako dito. Mimak! Si Mimak, eto yata yung lumaban sa ano, nung Vuelta Balentong din. Oo, si Mimak, kakampi ni Kenzer. Okay, okay. Napanood ko na bumatil to si Mimak. Si Barbarian. Barbarian. Wala akong idea. Sorry ha. Barbarian. Barbarian. Okay, so siya pala si Barbarian. Tingin ko, kaya siya Barbarian. Nasa taas siya eh. Barbarian! Mimak versus Barbarian. Base sa mga napanood ko na rin kasi bumatil napanood ko yung video ng battle ni Barbarian, yung 1 minutes. Si Mimak, napanood ko nung sa Vuelta Balentong. Aggression. Sa aggression, lamang si Barbarian. Si Mimak kasi may punto rin eh. Kasi, siguro ano, konti lang para sa akin, Barbarian ako dito. Konti lang Barbarian. Eto, Chris Ace versus Castillo. Putyang ina. Mukhang ngayon ko na lang ulit makikita bumatil si Chris Ace ha. Si Castillo, agresibo, may punto, may gustong patunayan, gutom lagi, walang tapong battle. Si Chris Ace, ang huli kong napanood na laban niya yung sa 1 minute. Si Chris Ace ang isa sa napanood kong bumatil sa 1 minute na mas nasiksik yung 1 minuto talaga. Ano pa to, na mas mahaba yung oras. Tsaka sa pen game, tingin ko mas lalamang si Chris Ace pag sa pag-construct. Si Castillo, may ganun din. Agresibo, kaso hindi matatawaran yung aggression ni Castillo dito. Tsaka yung gutom ng puso niya na makamit yung pagkapanalo. Mahirap to Chris Ace, Castillo. Wala pa kasi ako nakikitang laylay na laban ni Castillo. Siguro ang nakikita ko lang kay Castillo, tingin ko kailangan niyang kontrolin yung emosyon niya. Minsan lumalabas na siya sa pagkatao niya, nawawala na yung focus niya sa battle rap. Kumbaga lumalabas na yung sobrang lakas niya, nagiging 100% na, lumalabas na yung kaluluwa niya. Kailangan niya pigilin yon, yung mag-stack siya, mag-focus siya na eto dapat yung gagawin ko. Ayun yung medyo nakikita kong error kay Castillo, nasosobrahan sa adrenaline. At the same time, yung pag-construct, medyo may mga mahaba siyang setup. Although, kahit mahaba yung setup niya, marami siyang magagandang punto. Habang si Chris Ace, sa huling laban na nakita ko, mas nasisiksik niya. Kaya sa pagkakataong to, Chris Ace ako. Chris Ace ako dito. Kailangan, yung mga sinabi ko na kailangan gawin ni Castillo, sana magawa niya yun. Pero Chris Ace ako dito. Nadnad, Barbarian, Chris Ace. Ban versus Kenzer. Si Kenzer, napanood ko na to. Si Ban, wait, check ko lang ulit para matandaan ko. Ito na, si Happy Friend pala to.
Happy Friend. Ito ang huling nakalaban ni Happy Friend ay si Third D at tinalo niya si Third D. Si Cancer, ito yung makulit na nagrebat ng tungkol sa San Pedrong lumilipad, manok na lumipad. Parang ganun, hindi naman lumilipad yung manok. Ang galing nun. Ban Cancer. Iba yung kulit ni Cancer eh. Puki ng ina eh. Si Ban, iba din yung kulit, tsaka iba yung punto eh. Puki ng ina na ito ni Happy Friend eh. Pero eto, ban ako dito. Ban ako, tingin ko ban. Pero sana mapanood ni Cancer to at mas galingan niya pa. Pero magaling si Cancer para sa akin eh. Kaso putang ina yung ban kasi tarantado eh. Sana mas maging tarantado si Cancer. Pero sa ngayon, ban ako dito. Eto na, 2x2. Semifinals to. Nego G, Pamoso, mula sa Valenzuela versus Atom, Cygnus. Mga Bicolano to, mga kababayan ko to. Nego G, Pamoso. Si Nego G, si Pamoso, kaka-champion lang. Sa Pulo, eto October, siya ang naging titulo 2024 champion. Si Nego G naman, pen game, tangina may ibang style. Ibang klase din sila. Napanood ko yung laban nila Nego G, Pamoso, laban kala Tondo Boys, kay Vicente at Jos. Tama ba? Ay hindi, ang nakalaban pala nila Vicente at Jos ay etong si Atom at Cygnus. Ang nakalaban pala nila Nego G at Pamoso ay ano yun? Poke ng ina, nakalimutan ko na. Check natin, nakakahiya. Sino ba yung nakalaban nila? Damn. Nagugutom na ako. Anong oras na ba? Alas 2. Huling kain ko, alas 7. Ang nakalaban nila, ayun. Deadline RG. Oo, lumamang pala sila dito. Pero Atom Cygnus kasi ibang klase mag-construct eh. Technical yung Pamoso Nego G. Sa totoo lang, ito magiging prangka ako nung napanood ko yung Nego G Pamoso. Maganda yung internals, maganda yung sulat, pero yung chemistry medyo kulang eh, para sa akin. Yung napanood kong laban ni Nego G Pamoso, laban kala RG. Nakulangan ako, pero nanalo sila. Nakulangan talaga ako pagdating sa chemistry. Tingin ko mas kailangan nilang aralin yung as 2. As 2x2 kung paano maging isa. Yun. Kailangan nilang magawa yon. Kasi yung Atoms at Cygnus, tang ina. Yung chemistry nila maganda. Maganda din yung sulat. Kaya nga nila natalo si Jos tsaka si Vicente na napaka-agresibo nung tandem. Pero sa pagkakataong to, dito ako sa Bicolano. Bicol Boys tayo. Atoms, Cygnus. Hindi dahil Bicolano ako. Bumasi ako sa huling performance nila. Grabe yung Atom Cygnus dun sa Atom Cygnus versus Jos Vicente. Grabe to. Actually, grabe yung dalawang to. 3-2 yun, alam ko eh. Nego G Pamoso, medyo laylay yung performance nung laban na to. Siguro dahil huli na rin at sa chemistry, kinulang talaga para sa akin. Kaya Atom Cygnus ako dito. Uy! Puta, Mr. Lefty ulit. Sendlock versus Mr. Lefty. Bisaya battle. Putang ina. Napakalalim na nga magtagalog ni Sendlock tapos magmamalalim pa siyang Bisaya. Putang ina. Baka hindi ka na maintindihan ng mga taga-Bisaya. Ito medyo mahirap dito. Sendlock Mr. Lefty. Medyo mahirap to Kasi nung nakaraan ang binoto ko sa prediction ko, Fukuda, Mr. Lefty, tama ba? Mr. Lefty. Pero ngayon, Sendlock ako. Sendlock ako dito. Kung nagagawa ni Sendlock sobrang matalinhaga sa Tagalog, ano pa kaya yung sa Bisaya? Na kumbaga mas comfort language niya yun eh. Mas ano siya doon eh, mas gamay niya yun eh. Eto, Sendlock ako rito. Nad, Barbarian, Chris Ace, Ban, Atom, Cygnus, Sendlock. Eto, J Black, Krega, puta. Huling laban ni J Black kay Don Pau, panalo siya. Huling laban ni Krega kay Kairam, panalo siya. Iba pa rin yung pen game ni Krega pagdating sa technical. J Black technical at may punto. Kung pagbabasihan ko yung punchline count kung sa huling laban nila, tingin ko, personal choice ko dito, konti lang J Black ako.
Konti lang. Tingin ko J-Block. Ito, Batang Rebelde versus Cripply. Putang ina, kulitan to. Huling laban ni Cripply, yung kay Husky. At panalo si Husky doon. Si Cripply. Batang Rebelde kay Tipsy D, panalo si Tipsy D. Batang Rebelde, Cripply. Puta. Si Cripply kasi iba yung kulit, iba yung humor eh. Tangina, si Batang Rebelde, iba rin. Pero tingin ko, personal choice ko dito, Cripply to. Cripply. May aspeto na nakikita akong lamang si Cripply. Ayun. Cripply ako dito. At ang ating main event para sa Gubat 14, Pistolero versus Bruce. Pucha. Pistolero, napanood natin kay Sak Maestro kahit yung mga huling laban niya, Pistolero pa rin. Kung ano si Pistol, ganun pa rin. Si Bruce, laban niya kay Cripply. Puta, grabe yung multi. Siksik na siksik. Pero putang ina, yung Pistolero kasi, iba bumutas yan eh. Kung ang Bruce na mapapanood natin dito ay yung kagaya kay Cripply na grabe yung multi. May punchline, pero yung Pistolero na may silip, kung paano tumingin ng angulo sa kalaban. Tingin ko, Pistolero to. Makukuha ni Pistol. Para sa akin, Pistolero to. So, ayun. Gubat 14 prediction para sa akin. Eto, Nad, Barbarian, Chris Ace, Ban, Atom Cygnus, Sendlook, J-Block, Cripply, Pistolero. At ayun, November 23, 2024, Saturday, Gubat 14 sa Acacia Hall, 2nd floor, IEC Convention Center, Cebu City. Pre-sale ticket nila, 850. Ang walk-in naman ay 1-2. Ang alam ko, ang nagbebenta ng ticket niyan ay Rapolo, si Yawang Janleo. Kaya, yun, order kayo kay Janleo ng lechon belly. Tangina, nakakamiss yung lechon belly. Janleo, pisti ka! Pa-order! Yawa ka! Animal! Dito, bati tayo bago matapos. At pagtapos na ito, ang ilalabas ko yung EJ Power versus GL reaction video. Ito na. Bukake meaning kulay tarub ka, Lods. By the way, ganda ng laban. Deserve million views. Super Shernan, malakas rounds mo, solid pa din. Pero dun pa din ako sa DPD performance mo. Battle mode ka talaga dun. Para sa akin lang. Thank you. Thank you pa rin. Isa to sa dream match ko. Sana next Smaglas versus Sinyo. Maganda yan. Kung ako, Smaglas versus Sinyo or Smaglas versus Sixth Threat. Tapos, Batas versus Basilio. Ganda nun. Flick G versus Poison 13. Pukin ng ina. Kinukulit ko na nga yun si Flick G. Sabi ko, battle na eh. Poison 13, anytime yan, kakasayan. Sabi ko kay Flick G, miss na siya ng flip top. Sana bumatil si Flick G. Tangina, magandang laban talaga, Flick G, Poison 13. Ganda nun. Tangina, nakikita ako na. Ito yung laban na siguradong mataas ang replay value. Sana maglaban na sa pulo si Enigma at Pibus. Ay, si Badang Quiapo at Super Sherlan pala. Sherlan, parang halata na ata na sinadya mo hinaan mga bara mo. Real talk, porke ba may respeto kay sa inyo? Hindi, tinodo ko yan. Kung para sa inyo mahina, okay lang sa akin yun. Basta ginawa ko yung trabaho ko ng buong pagmamahal sa flip top at kay Sinyo. Pa-shoutout kay Rain Garcia, Otis, ganda ng laban. Pa-shoutout Otis, Joniel Irinco, here in Barangay Banay, Kabuyaw, Laguna. Ayun yung nabanggit ko sa laban namin ni Sinyo Shoutout dito Shernan Lorenzo po from San Francisco, Agusan del Sur. Sana makatungtong ako ng flip top. Sana. Lahat tayo doon tayo, pukin ang ina nyo. Yun, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa inyong lahat. Ano ba yan? Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan kasi yung iba dito, hindi, tawag na ito, nagko-comment lang, hindi nilalagyan ng pangalan kasi hindi ko mabasa ng maayos yung username nyo sa YouTube. Kaya, yung iba, pa-shoutout po tas walang pangalan. Kaya lagi ko sinasabi, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasaan. At syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyong susunod na gawa natin ng reaction video. Ayan, sa mga magpapapromote, message nyo lang ako sa social media accounts ko para mailagay natin yan dito. Next year, napakadaming papasok dito. Napakadaming magpapapromote. At ayun, hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw. Anak ng Muntinlupa! Yeah!